So, paano ko masasabi na pwede ako maging isang online teacher? Ganyan yung mga tanong ng ating mga applicants din. So, for you to say na pwede ka maging isang online teacher ay dapat una, you are energetic and expressive. Bakit kailangan energetic and expressive? Kasi unang-una, nasa camera ka lang. Wala ka sa personal. Okay? You're just on a camera. So, dapat energetic ka and expressive ka. Kung ano yung emosyon mo, kung ano yung sinasabi mo, dapat kitang-kita sa pagmumukha mo. Para you still catch the attention of your students until the end of the class. Dapat yung smile mo, thumbs up mo, clap mo, animated face, yung mga ganun. Yun yung ibig sabihin ng animated face. Para maaliw mo si students. Okay? Kasi alam mo yung student kasi, yung focus niya nasa 3 minutes lang. After 3 minutes, mabobore na yan. Mawawala yung focus yan sa'yo after 3 minutes. Madaling magsawa ang mga bata. That's why you really have to be energetic and expressive. Pangalawa, ano ba dapat na meron ka? Pangalawa is, you have to be patient and encouraging. Patient because mauulit-ulit si student. So, minsan may tinatanong ka, hindi sumasagot. Kasi iba yung mga iniisip, iba yung mga ginagawa. Wala sa'yo yung focus ni student. Okay? So, kaya kailangan mo ng pasensya talaga and encouragement. Okay, dapat kahit na magkamali sila sa sagot nila, huwag mong ipaparamdam na mali kayo. Okay? Dapat ang yung mga salitang lalabas sa bibig mo ay yung mga, it's okay. Pag nagkamali sila, it's okay. Try again. Give it up. Good job. Okay, dapat ganun yung mga words. Kahit 10 mali pa yan, dapat puro encouragement yung sasabihin mo sa kanila. Okay? Kasi madaling ma-offend ang mga bata. Okay? Pangatlo, ano bang dapat meron ka? Pangatlo, of course, you must be a clear communicators. Dapat klaro kang makipag-communicate sa kanila, makipag-usap sa kanila. Bakit? Kasi most of your student, Japanese, Chinese, Korean, hirap sila sa mga paarte-arte words. Hirap sila sa mga slang word. Good morning. Walang slang. Okay. Kapag ka Korean, Chinese, Japanese yung student mo, dapat simple word. Okay. Klaro ang pronunciation. Okay. So, pang-apat na dapat meron ka is, you have to be responsible and professional. Bakit? Kasi, mawawalan ka ng student kapag hindi ka responsible with your schedule. Kunwari, schedule mo bukas alas 10. Dapat on time, andun ka na. Okay? Dapat mauna ka kay student. Kasi kapag kasi student laging nauuna, madi-disappoint mo ang mga magulang nila kasi nakamonitor yung mga magulang nila. Anong klaseng teacher to? Hindi responsable sa kanyang mga schedule. Okay? And the way you present yourself on the camera, dapat presentable yung pananamit mo, dapat professional na professional ka the way you present yourself on the camera. Okay? Dapat teacher ka talaga. Tingnan. And the last one would be, you have to be adaptable and creative. Adaptable because iba-iba ang ugali ng student. Iba-iba ang karakteristik ng student. Merong iba na mahiyain, merong iba na sobrang kulit, merong iba na sobrang talino. So, dapat, kanang adaptable ka sa mga ganon. Alam mo kung paano ka mag-adjust sa iba't ibang ugali ng mga students. And then, alam mo kung paano mag-adjust kapag napapansin mong parang hindi effective yung lesson ko. So, alam mo agad kung paano palitan yung lesson to become attractive to your student.
So, ganun. Yun yung 5S na kailangan mo upang maging isang online teacher. So, kapag meron ka sa 5 yon, pwede ka dito. Para sa mga interesado maging isang online teacher, please don't be hesitate to talk to me at my email address at sa aking contact number.